Alam mo ba na itong si EJ, mga plano niya sa inyo, gusto niya kayong may alis talaga dito. Kasi nga, yung nararanasan niyo daw dito, nakita niya yun mula pagkabata niya eh. He washes over me with love. Gusto niya kayong may alis dito eh, ni EJ, yun yung pangarap niya. Kaya hindi nawawalan ng pag-asa tong anak niyo. He shows his love is free. Nagbubuhis buhay kayo sa laot para lang kayo makakain. He is the master of my life. Sana, ay ganyan talaga. Me with love. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa akin. Malaking tulong po mga ginagawa niyo po. Maraming salamat po. Shows his love is Made it here, but all I hear. July 2, araw ng Wednesday. Ngayong araw ay naglaan kami ng panahon at oras para pumunta sa isla kung saan ay doon nga nakatira si EJ. Para nang sa ganon ay muli siyang bisitahin at meron kaming gagawin para sa kanya ngayong araw. Searching for the missing piece, but looking for a song to sing to calm this heart inside of me. Nang dumating kami dito sa mismong isla ay maswerte pa din kami ngayong araw. Dahil nga dumating kami dito ng low tide. Dahil nga kung nagkataon na high tide na mga oras na ito ay tiyak na mahihirapan na naman kami na pasukin ang isla na ito. Any scar higher than any star I reach. Oh, it's the love you are. Oh, Muli guys, welcome back sa ating channel at sa lahat ng mga supporters natin Facebook and YouTube channel, maraming salamat po. At ayun, congrats sa ating YouTube channel dahil na hit na natin yung 400,000 subscribers and 1 million naman tayo sa ating Facebook page. Kaya thank you so much sa suporta talaga ninyo. Talagang sinulit nyo naman masyado yung suporta at yan yung isa sa achievements natin na hindi natin makakalimutan sa buhay natin. Kaya thank you po sa inyo. Ngayon kasama ko ang Team Marco. Siyempre nandyan sa likod ng camera si JM at si Luke. Ayan, nandyan sa likod ng camera. So ngayon, nandito kami ngayon sa San Juan, dito sa isla. Kasi nga, ngayong araw ay gusto naming bigyan ng time si EJ para naman makapamili ng kanyang mga gamit. So, isasama natin siya sa madaling salita. Papunta po ng San Juan. O kung saan man siya pwedeng mamili, sasamahan natin siya ngayong araw. Nagpapasalamat din ako sa tumulong din sa atin para dito sa gamit na sponsor. So, mamaya hanapin ko sa cellphone natin kung sino, kung nagpapabanggit ba or hindi, para sa ganon ay mapasalamatan natin dito. Okay? At nga pala, nagpapasalamat ulit ako sa sponsor na tumulong sa atin para makapag-aral si EJ at sa mga nag-message sa akin para daw makatulong din naman sa boarding house and allowances. Thank you po. Maraming salamat. Sigad na lang bahala sa inyo. Okay? Tara, pasok tayo kasi kakadating lang ni EJ, nag-ano siya, na mamangka, naghahatid ng pasahero, di ba? Kapag hindi nanghuli ng isda, mamamasahero gamit ang bangka. Napaka sipag, walang masabi talaga. Tara, pasok tayo dito. Uy, tapang ng aso. Liit-liit mo, tapang mo. EJ, kamusta naman? Ayos naman po. Okay naman. Uy, grabe lamig ah. Yan, merienda po muna kayo. Oh, sige, okay lang. Oh, ano yun? Okay lang. Sige, lagyan mo lang dyan. Kamusta naman sa ang hanap buhay? Ayos naman Habang po. walang pasok. Anong ginawa mo kanina? Nagsakay po ng mga ngawil po sa dagat. Mga ngawil. Akala ko naman pasahero itinatawid mo sa ano. Akala ko naman EJ, ang pinapasahero mo kanina, tumatawid yung parang sinasabi nyo dati na itinatawid mo dun sa ano. Hindi pala. Hindi po. Mga mangingisda pala. Okay. Magkano naman ang binabayad sa'yo kapag ka ganun? Ano po, pag minsan po 2,000 po, 2,500. Wow, ano yun? Kontrata? Gano'ng katagal? Maghapon po. Maghapon 2,500. Aba, okay pala yung ganung trabaho, no? Isipin mo, in one day, magkakaroon ka ng 2,500. Opo. Ikaw lang yung magsisilbi nilang driver. Opo. Dahil wala silang mga bangka. Yun ba yun? Opo. O bangka nila ang gamit? Amin pong bangka. Okay. Pinarkila po nila. Dapat lang pala talaga 2,500. Kasi akala ko sa kanila yung gas. Sa yung gas? Amin po ang gas. Okay lang. Akala ko naman kasi guys, sa mangingisda yung ano, sila yung may handle sa gasolina, sa bangka.
2.5 is malaki yun para sa kung kanila ang lahat ng gamit. So sa inyo pala. Opo. Magkano naman na nagagastos? Ano bang gamit? Crudo? Gasolina po. Malakas sa gasolina. Kamusta ang gas? Kamusta? Paano? Eh, medyo tumas po ngayon, mahal-mahal po na konti. Magkano inaabot pag ihatid mo sila sa maghapon? Ano po, naabot po ng mga 2 litro, 3. Magkano yun? Nabili po kami ng mga lagang 500 piso po. Okay. Naubos yun. Meron pong pag may tira po May, konti. kahit pa paano may tira. 500 pesos. So, labas na kagad yung 2.5 ba? Opo. So, may 2,000 pa. Ano? Yun naman yung paggamit sa bangka, syempre. Opo. Okay. So, paano ngayon? Sinundo ka ng papa mo, hindi mo natapos. Opo, siya na po sumama doon sa laot. Siya na muna ang Opo. pumalit sa'yo. Opo. Okay. So, ibig sabihin ba, EJ, simula nung pumunta tayo sa school mo na nagpa-enroll ka, ay nagdire-diretso tong trabaho mo na to? Opo, isang beses lang po tumigil. Isang beses ka lang simula nung nagpa-enroll? Opo. Okay. Kumusta pala? Ano nangyari sa pa-enroll mo? Dahil umalis na kami nun eh. Ayos naman po. Okay naman. Opo. Asan yung mga ano mo? Pwede ko ba makita? Nasaan ang Nasaan yung mga papel? ano mo? Para may pakita din natin. Sa mga tumutulong sa atin. Ayan. Guys, ito pinapakita po namin para bilang transparency namin pare-pares po sa inyo na nababayaran lahat ng ano. Okay, ito. Ito ay nagtotal ito ng almost 8, 9. So dito pa lang almost 9 to 10 na ito. O tapos may 2.5. So 12,000 kasi yung naging tuition fee. Tama ba? 12,000? O yan po, pakita natin sa camera. Ipakita mo. Kita ba dyan? So ito pa 2.5 sa inyong receipt. So yan, bilang transparency guys, mas maganda kasi yung ganito na every time na may babayaran, mayroon tayong ano, maipakita natin sa mga sponsor natin para matuwa naman sila, tayo ay transparent din sa kanila. Okay, so salamat na. Ano naman yan? Ay, parang mo yun yung waiver na gusto ko. Waiver sa school. Okay. Alam mo ba na yung palang last na kumuusap sa'yo is isa siya sa director ng ano na yun? Kumbaga para, yun na, nasa library ba yun? Ano Yung po? huling pinunta natin? Guidance po. Guidance, ayun sa guidance, na sila pala yung isa din sa nag-a-approve sa pumapasok. Opo. Kung may kakayanan talagang pag-aralin, ganyan. Di ba? So, ayun, kasabi nga nila, siya mismo nagsabi na hindi ka nagkamali ng in-scholar. Narinig mo ba yun? Opo. Na si AJ ay totally fit para sa scholarship ninyo. Ano nakita niya? Ikaw na una dun eh. Hindi ko nga po alam. Paano niya nasabi yun? Hindi ko po alam. In-interview ka ba niya? Hindi po. Anong pinagbasihan niya? Paano niya nasabi yung grades mo siguro? Baka po, opo. Yung grades siguro. Ano? Kasi matataas grades ni EJ eh. Kahit na naglalaot siya, tapos magdamaglaot, tapos pasok ng umaga, walang tulog minsan, mataas pa rin grades niya. Kaya siguro yung dun nabase nung ano, nung nasa guidance nung time na yun. Nagtaka ako, paano niya nasabi na totally fit si ano, na kami alam na namin na totally fit talaga siya. Pero yung guidance na nagulat ako, sinabi niya ganun, di kayo nagkamali ng scholar. Totally fit itong scholar ninyo. Diba? Okay. So, ang pasok mo ay July 14. 14. Opo. Ngayon ay pitsa 2 ba? Pitsa 3? Andas po. 2. Opo. So, meron ka na lang 12 days na ipapamalagi dito sa ano nyo, sa bahay ninyo. Ngayon, tatanungin kita. Magkano sa tingin mo ang kinakailangan mong allowance every week? Hindi ko lang po alam. Ang 100 piso ba ay sapat na para sa pangkain? Kasi na naman po yun. Ang 100 pesos ba sapat sa tingin mo? Opo, kasi na po yun. Okay, kasi wala, ano naman siya, hindi naman siya mamamasahe. Walking distance lang yung boarding house na kinuha namin nung nakaraan. So, ibig sabihin, kayang-kaya mong pagkasyahin ng 100 pesos. Opo. Okay, so sige. Kasi meron din sa ating willing na tumulong para sa allowance. So, tinanong niya ako. Sa tingin ko naman, yun na sinabi ko. Sabi ko, sa tingin ko naman po, ang 100 pesos in one day is enough para sa pangkain sa, ano, di ba? Okay, sige. Kung sa tingin mo, okay yun. Di ba? Opo. Nay, halika, Nay. Tabi ka dito kay EJ, Nay. Bigyan ko to. Ikaw, Nay, anong masasabi mo? Kasi, alam mo yun, nakikita ng tao talaga na itong anak mo ay karapat dapat
talagang matulungan. Kasi isipin mo, di ba, sabi ko nga, may dalawa tayo dating gustong tumulong na ngayon di ko na nakakausap. Pero isipin nyo yung mga manonood natin biglang sumusulpot ng ganyan na, o sige Marcos, ako nang bahala sa ganito. Anong masasabi mo sa kanila? Nagpapasalamat po ako ng taos puso sa lahat po ng tumutulong sa aking anak. Salamat po sa inyong pagbibigay ng mga tulong upang makapagpatuloy po ang aking anak. Mapakalaki pong tulong po sa amin at biyaya nito. O kasi isipin mo, hindi naman natin sila kano-ano, Opo. una-una, di ba? Hindi naman nila tayo lubos na kilala. Opo. Pero ganun na lang sila maglagay ng tiwala, magbigay ng tiwala sa atin, di ba? Opo, sir. Kaya sabi ko nga, si EJ, nakikita ko naman sa kanya na basta't may tutulong sa anak mo, kaya niyang tapusin to. Di ba? Opo. Nakikita ko naman kasi yung sipag nasa kanya na yun eh. Tsaka po, lagi po namin pinangangaralan siya na kanyang pag-iigay ng pag-aaral. Tsaka po kasi makatapos, kung ano yung itinulong sa kanya, gayon din ang gagawin niya. Tama. Yung halimbawa po, kagaya din namin na siya yung nakatapos na, tutulungan din niyang mabuti para mayroon pong makagaya sa kanya. Na kagaya po namin na mahirap na makakapag-aral din po. Tama. Tsaka, Nay, ganito. Alam mo ba na itong si EJ, mga plano niya sa inyo, gusto niya kayong may alis talaga dito. Ganyan. Kasi nga, yung nararanasan niyo daw dito, nakita niya yun mula pagkabata niya eh. Kung ano yung danas ninyo ng pamilya ninyo, anong hirap ninyo dito. Na nagtitiis kayo sa tubig every time na lalaki ang dagat. Nagbubuhis buhay kayo sa laot para lang kayo makakain. Gusto niya kayo may alis dito eh, ni EJ, yun yung pangarap niya. Kaya hindi nawawala ng pag-asa tong anak niyo. Diba? Kaya ito yung pinangarap niya talaga noon pa daw na maging seaman talaga. Alam niyo yun kasi kayo yung magulang eh. Di ba? Na maialis kayo dito. Kapag sabi nga, kapag dumating yung time na yun, kung hindi na ako nag-vlog, pag malaman ko, magiging masaya talaga ako na sobra. Kapag nalaman kong may alis niya kayo dito, mabigyan niya kayo ng magandang buhay. Kaya AJ, sana wag ka munang papasok sa relasyon. Opo. Ha? Kasi once na mag-asawa ka na, magiging limitado na lahat ng tulong o yung mga gusto mong ibawi sa magulang mo. Opo. Maniwala ka sa akin, ha? Kaya kailangan, bago ka mag-asawa, tiyakin mo muna na natulungan mo na ng ayos yung magulang mo din. Opo. Para, Po yung pinangaralan din po namin siya na huwag siya mapapabarkada sa mga yung mga sasamang barkada po sir. Unang-una pati ako yung mga pag-iinom at pag ano sa boarding house na bawal na bawal. huwag ka magbibisyo, ha? Para Tsaka, sa'yo naman yan. Lagi susundin po niya yung patakaran ng boarding house. Okay, ngayon lang to alam ko sa pagiging estudyante guys, malaking adjustment at sa magulang na alam mo yun, na ngayon lang magkakahiwalay ng kasi dito, madalas sila, sama-sama sila. Uuwi si EJ dito. Pagkatapos ng school, dito pa rin sa bahay na to. Pero ngayon, ito na yung talagang start na mahihiwalay na itong anak nila sa kanila. Na yun ay malaking adjustment din sa magulang. Diba? Kasi kahit na malapit lang yan, hindi mo nakakasama sa pagtulog yan, hindi mo nalalaman yung araw-araw niyang sitwasyon. Diba? So, yun lang naman yung pero ganun talaga ang buhay, sakripisyo talaga lahat eh. Lahat ng ang buhay natin talaga sugal. Sabi nga 'di ba? Kailangan mong sugalan yung isang bagay. Like ayan, ito sugal to. Ang pag-aaral na sanay kayo magkakasama, kailangan mo sumugal na mapapalayo ka, 'di ba? Okay. Ang buhay sugal talaga yan ay. So, ikaw naman EJ, ano namang gusto mong sabihin do sa mga tao na patuloy sa atin na nagpapadaan ng blessing sa ngayon? Gusto nila makatapos kasi. Gusto nila. Ang gusto mo sabihin sa kanila? Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa akin. Malaking tulong po mga ginagawa niyo po. Yun lang po. Maraming salamat po. May papangako mo ba sa kanila na pagbubutihin mo? Opo, pangako po. Yun ang maganda. At sana guys, maging inspirasyon si EJ sa lahat na hindi porke isa kang mangangalakal, isa kang mangingisda, isa kang kung ano man ang ginagawa mo sa buhay, hindi habang buhay ganun ka. Magpakabuti ka lang, darating yung blessing sa'yo, di ba? Opo. Tinan mo to.
kay EJ, hindi, sulok na to, sinasabi nga namin, pero bakit kami napunta dito? Kasi nga, si God yung may will niyan. Siya yung nagpapunta sa amin dito. Ginawa kaming kasangkapan para makapag-aral yung bata, yung may pangarap na hindi kayang pag-aralin ng magulang. Binigyan ni God ng opportunity para makapag-aral, di ba? Okay, sa ngayon na ganito, gusto kong isama sana si EJ papunta ng San Juan para makabili ng mga gamit niya ngayon. Ano, kasi siya yung may alam ng gagamitin niya Okay lang ba? Okay lang po. Maabala namin si EJ ngayon. Okay. So, ayun. Sana masaya din kayo sa nangyayari sa inyo, ha? Ay, sobrang saya po, sir. Tiis-tiis lang. Kung ganito yung bahay nyo ngayon, tiis-tiis lang. Darating yung time pag nakatapos to, si EJ, ito na yung magiging simula ng pagbabago ng buhay Tsaka niya. po yung maiba naman yung takbo ng buhay niya kaysa sa amin. Okay na po yung sa amin. Yung kahit yung anak nyo lang. Opo, okay na po yung sa amin. Yung mabago po ang kanyang buhay. Para hindi po kasing hirap namin. Wala. Alam ko, bata pa lang si EJ, ganito na siguro kayo. Ito na yung dinadanas talaga ninyo. Sobrang na pang hirap. Baka mas mahirap pa nun, kumpara ngayon kahit pa paano. Ay, sobrang hirap po nun. Gawa po nun napasok po sila, makalakad na po Tulad na po sabi ko nun, maglalako pa po ako, isusunod sa kanilang baon nila. Alis po sila ang baon talaga kanila at saka yung pang-ulam. Karaniwan mo po pritong isda, yung ulam nila itlog Tapos susunod pa po ako. Mayroon pong time nga po na yung pag talaga po walang huli, di minsan po talagang walang baon. Paano sila? Inimitary po sila. Paano tanghalian? Paano? Isusunod mo na lang? Opo, sinusunod ko po. Grabe yung sakripisyo ng mama mo, EJ. Kasi hindi biro itong layo ng bahay nyo. Ay, kailan na lang po Papunta kami ng paaralan. nagkaroon sa sakyan na na ganyan. Pinag-ano-ano na nga po ng mga mag-aama. Tapos, dati po kami may baboy, nagkandamatay naman po. Tagpiste po ng baboy. Yun, isipin mo na lang din yung sakripisyo din nila mama mo sa inyo, sa inyong magkakapatid, para maging inspirasyon mo din sa pag-aaral. Okay, sige. Okay na ba yan sa'yo? Suot mo? Mabibihis ka pa? Bibis po. O sige, magbihis ka at sumama ka sa amin. Tapos, pagpabalik ka, okay lang ba sa'yo na isasakay ka na lang namin sa pwede mong masakyan? Opo. Para naman kami, makadiretso naman kami ng Rosario. Pero ang sabi po sa akin doon yan, daling ko lang daw po yung ballpen at saka papel. Kasi provide nila yung Opo. ganun kasi Doon yun. daw po manggagaling yung Doon daw po manggagaling. daw po niya. Doon pa daw po yung lista daw po Saka daw po inilalabas sa unang klase. O anong kailangan na lang natin sa ngayon? Like shoes, sapatos mo. Bigay sapatos mo. Wala ka naman yatang balat May Opo. balat ka ba? Meron po. Nasaan? Pati nga, baka naman luma na. Hindi, ginamit ko po nung gumraduate po. May rubber shoes ka ba? Meron po. Sige nga, pati nga ako para malaman natin. So, ito yung gusto kong itanong nung last time. Yung plastic, Hindi. hindi ay rubber. Rubber tunay. May mga pintura naman. Meron po ako din, may binili po ako nung gumraduate po. po sir, nung gumraduate. Okay, tingnan nga natin. Ito yung gusto kong itanong guys dun sa sa office nung last time na nakalimutan ko din naman na kung yung mga gamit is provided kasama sa binabayaran. So kasama na yan kasi ang pinapadala lang. Po ako sabi po sa amin, ilalabas daw po ang listahan ng first day daw po ng classes. Manggagaling daw po dun sa mga professor daw po nilang manggagamitin Okay. May mga listahan daw po, saka pa daw po malalaman. So ibig sabihin sa ngayon wala pa tayong kasiguraduhan pala kung ano yung mga kakailanganin mo. Okay. So ito yung sinasabi mo sa sapatos mo. Okay pa naman, maganda pa pala. Parang isang beses pa lang nagamit. Nung gumraduate po. Nag-graduate lang. Okay, so paano? Ano bang plano natin? Antayin natin muna yung bibigyan ng professor mo Opo. bago tayo mamili. Kasi wala tayong kasiguraduhan pala. Uy, baka po. Baka po masayang lang pagka nakapamili. Baka mamaya mamili tayo. Sige, ganun na lang siguro gagawin natin guys. Wag na muna natin isama si EJ ngayon. Kasi gusto ko sana siyang isama para makapamili ng gamit niya. Kasi may nagtutulong din sa atin nga para madagdag daw natin sa pambili ng gamit ni EJ. Wala naman po kami nakausap doon yung mga nagpasok ka na. Kung may po kami minakausap na doon Matatanong nyo kung ano mga gamit binibili. Opo. Sana yung tatanong po namin. Okay. Tapos, ganito na lang, EJ, galingan mo na lang din sa pakikisama. Alam mo kung meron ka naman nun sa pakikisama sa mga ka-boardmate mo. Ilang naman ang diskarte dun para hindi tayo makakuha ng kaaway. Diba? Magpakumbaba tayo palagi. Kasi wala namang ibang tinataas kundi yung nagpapakumbaba lagi. Basta kung ano man yung mga kailangan sa sa school mo, sasabihin mo sa amin kung ano yung mga huwag ka mahihiya ha.
May cellphone ka ba na ginagamit? Meron po. Sasabihan mo ako, Kuya Marcos, may mga ganito po kami. Opo. Malapit lang ang school mo. Anytime pwede kami pumunta. Ano? Opo. As bibisitahin ka namin syempre. Sa boarding house mo na yun. Opo. Tapos sasabihan mo ako, baka mamaya pumunta ako dun, umuwi ka pala dito. Opo. Ha? Nagkabalik, Baka mamaya interviewin ko dun yung mga ka-boardmate mo. Sabihan mo ako, ha? Opo. Kung uuwi, Kuya Marcos, ngayong Saturday, uwi po ako ganito ganyan. Di ba? Dapat pinipfriend mo si Sir Marcos, hindi yung number lang. Oo. Para pwede Dapat sa- meron din sa messenger, meron din sa number. Opo. Para kahit nung nakaraan, nung sinundo namin kayo, di ba sabi niyo sobrang high tide dito noon? Sobrang Sobra po. sobrang Paano taas ng lang tubig. po? Lubog Parang nga po ito, 2 days, loob na days ito. lang po ito. Hanggang dito sa taas? Opo. Ito po ang tuwid ng tubig. Ay, grabe. So, yan yung isa sa, Wala po pala. ito yung isa sabi ko nga na gawing motivation ni J. Ano po yan? Ni EJ. Pagdating po namin galing din ni ito po may putik ang loob. Pasok ang putik dito. Po kaya po ganyan. Eh di panda binaras po, inano po namin. Pagdating po kayong aking anak nagwawalis na din Kasi puro putik nga. Opo, may dala pong putik ng tubig. Okay. So, sige ha, ganun na lang gawin natin, EJ, ha? By 14, 15, malalaman na natin yan kasi first day mo, 14, 15, sabi mo na kagad sa amin. Opo. Ha? Kahit paglabas ng school mo, pwede tayong sa Lucena na mamili. Opo. Ngayon na lang, ha? Okay. So yun, maraming salamat. At kumbaga kahit na alam mo yun, may trabaho si EJ, talagang tinatawag nila Minsan nga parang, Kala ko po kung bakit pumunta ka mo sa laot ano yun? Kala ko po kung bakit pumunta doon sa laot. Si papa mo? Opo. Akala mo emergency? Opo. Kasi magtataka ka nga naman bakit nandito yung tatay ko. Alam niya naman nagtatrabaho ko. Sabi ko po diyan kanina kami na yung magtinda, maglakaw ang isda. Oo. Ayaw po siya na daw pong papunta sa laot. Hindi kaya po yung kanya nga kasama ko po titinda kanina. Ano naman ang ginagawa mo dun sa kinikita mong like 2.5 nga sabi Ano mo? po, binibigay po sa mga magulang ko. Binibigay po sa Ito po ba, Nay, si EJ, sa lahat ng kinikita ba, sanay ba ito na nagkikip ng pangsarili niya? Hindi po, binibigay na lang po kung magkano po ibigayin sa batang yan. Parang kayo na lang magbibigay sa kanya? Merong ayaw pa nga po niya kunin. May ganun? Lahat ng kinikita mo, binibigay mo sa kanila? Lahat po sila. Simula noon? Apo. Ganun. Lahat po yung magkakawin. Bakit anong para sa'yo? Ano yung meron? Bakit gusto mo ibigay lahat sa kanila? Para po may mga gastos kami dito, yung mga pambili-bili po ng pagkain. Galing ano? Hindi lahat guys ng kabinataan ay ganyan na ang mindset is para sa bahay. Minsan may mga pangsarili na nakagustuhan, mas malaki pa yung pangsarili kaysa sa konting ibibigay para sa pambahay. Ano? Pero ang galing ni EJ, pinabibilib ako ng sobrang na itong bata na to guys. Hindi lahat kasi ganito talaga. Kasi ako, dumaan din ako sa ganito pero marami akong nakilala na hindi kagaya niya na lahat ng sahod ibigay ko sa parents ko. Sila nang bahala kung bibigyan nila ako. Di ba? Opo. Ikaw ba, EJ, ang personality mo ba? Ikaw ba'y maluho sa mga gamit? Ganyan? Hindi naman po. Hindi naman. Pero may mga, paano pag may mga gusto ka din para sa sarili mo? Nagsasabi po. Nagsasabi po ako. Na ibibigay naman, kahit pa paano. Opo. Buti, nagtatabi kayo. Para sa mga ganung, ano. Meron po napasok po yung mga project po nila. Pero dumating din ba sa time na may mga gusto ka pero wala talaga kayong pambili? Opo. Malimit po. Malimit yun. Ito talaga. Anong pakiramdam naman kapag ka ganun? Na may gusto ka, sabihin mo man sa mama mo, alam mong wala. Hindi, wala po. Pinalalagpas na lang po. Ganun. Yan ang mga panahon na yung mga kaklase mo. Sana, ay ganyan talaga. Ang ano kasi guys, ang buhay talaga kapag ka ang, alam mo yun, ang isang tao may matinding pinagdaanan talaga. Every time na mariremind siya yan, masakit. Kung ganun talaga yun Kaya nga na-curious ako, paano kaya si EJ nung pumapasok? Tapos nakikita niya yung mga klase niya, mayroon kung ano yung parang gusto niya. Tapos siya wala siyang maipangbili nung ganun. 'Di ba? Para sa bata kasi medyo masakit 'yun Pero kay EJ, hindi ko alam. Nagtatampo ka ba sa parents mo kapag ganun? Di naman. Hindi po. Grabe. Diba? Hindi lahat ganito. Kaya sana tularan to si EJ ng mga kabataan. Yung iba, hindi lang mabila ng magulang. Galit na. Halos isumpa na yung magulang. Diba?
Sabihin, walang kwenta magulang ko, di mo lang ako mabilan ng ganito, samantalang kaklase ko, buti pa siya, yung magulang niya, ganito, ganyan, mababait magulang niya, di ba? Pero hindi natin alam, masakit din sa magulang yun na hindi maibigay yung hinihingi natin, di ba? Sobra po. Sobrang sakit para sa ina yun, magulang. Di ba? Kaya sana, hindi lahat ng kabataan, ganyan yung maging mindset ninyo. Gayahin nyo to si EJ. Diba? Hindi naman sa inaano ko si EJ, masyado ko siyang pino-forward sa inyo. Pero, yun talaga yung dapat nating tularan. Diba? Huwag tayong magalit kung di tayo mabilhan. Okay lang. Lilipas din kasi ang gusto eh. Diba EJ? Opo. Ang gusto natin, minsan lilipas din yan. Ngayon gusto natin yan. Bukas, hindi na natin gusto yan. Diba? Saka maliliit pa po sila ay pinaliwanag ko na po sa kanila yung aming katatayuan sa buhay. Kung ano yung iba, kung bakit sila mayroon at kami wala. Kaya po, naintindihan po nila. Pinaliwanag ko po sa kanila na mahirap yung ating kalalagayan sa buhay. Wala tayong perang pwedeng ipambili noon. Ay sila meron. Kaya sabi ko, balang kamibihan nyo, balang nakaluag, di bibili tayo. Yun po ang ginagawa namin sa kanila. Maliliit po sila. Sinabi na po namin. Para pag po na makakita sila sa kapwa bata nila o pagtindaan nila, kaya po nilang i-manage ang sarili nila. Grabe. So, lahat talaga nagmumula yan sa kung sino yung magpapasunod sa'yo, which is yun yung parents. Pag ang parents mo ipiniliwanag sa'yo, bata ka pa lang, mauunawaan mo yun. Marahil maunawaan mo yun. Pero yung mga parents din na, alam mo yun, na hindi natin ipapaliwanag sa mga anak natin kung ano yung talagang status lang natin sa buhay. Kumbaga, bigyan natin sila ng parang ng chance na mag-isip pa na yung nanay ko may bibigyan naman sa akin kung ganito, di ba? Tapos kapag hindi nangyari, magagalit. Doon nagsisimula yun eh. Pero kung bata pa lang, paliwanag mo, anak, ganito lang buhay natin, ganito, ganyan. Kung ano makita mo sa mga kaklase mo, huwag ka mainggit, magsumikap ka na lang at someday, kung ano yung mga nakikita mo, bibili mo din yan. Yun yan po sadyang ano ko sa kanila, ba sila lumalaki. Yung pinapaliwanag Na mo. bawat bagay na kuha na inyong gugustuhin, kailangan pag sumikapan nyo para makuha ninyo. Tama yun. Hindi lahat sa magulang. Basta dadamputin mo lang yan. Oo, tama. Kapag may gusto ka, pahingi ng ganyan, bibili ng ganun. Sabi ko hindi. Kailangan ng isang bagay bago mo makuha. Paghirapan mo muna. Ngayon, kaya nakikita kong ganito si EJ lumaki. Dahil sa magulang. Lahat po Diba? sila. Lahat sila. Opo. Hindi lang si EJ, lahat sila. Pati yung maliliit, sigurado ako. Opo. Pero iba lang po yung bunso, medyo makulit. Makulit. Bata pa kasi, normal. Nasingkaran po. Okay, so sige, yung mga parents na nakakapanood, kasi mostly mga viewers natin is senior, mga lolas, mga mamis. Pakita nyo po itong video na to sa mga anak ninyo na nakikitaan nyo ng, alam nyo, ng attitude na kapag kang mga something na gusto, nagagalit sa inyo. Pakita nyo to para maisipan nila na, maswerte pa pala kami. Kasi may ganito kami, kahit paano nabibilang kami minsan ng ganito. Pero itong pinapanood ko, may mga gustong bagay pero hindi niya makuha kasi nga sa sobrang hirap ng buhay. Malay nyo, matauhan yung mga anak ninyo. Diba? Yun lang naman. Okay, so paano? May merienda. Anong gagawin natin? Kailangan naman tanggihan natin to. Di as usual, kakain. Kakain tayo ng merienda. O, tara, kain tayo. Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name? In a world where I feel like a stranger, His love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in You. All in You, everything I need is found in You, found in You, Jesus. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything